Mga katropa, welcome sa aking munting channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol ito sa idol natin na si Manny Pacquiao. Nabalitaan nyo na ba na ang ating pambansang kamao, Idol Manny Pacquiao, ay sumali ito sa isang worldwide secret society? Ang society na ito ay pangalawa sa pinakamalaking secret society sa buong mundo, na ito ay higit na mas makilala pa kaysa Illuminati, dahil ang Illuminati ay nasa top 3 lamang. Pero itong sinalihan ni Idol Manny Pacquiao ay nasa top 2. Ano nga ba ang dahilan kung bakit sumali si Idol nito? Well, ito lang naman ang mga paliwanag ng iba. At kung bago ka pa lamang sa aking munting channel mga katropa, ay hinihingi ko ang iyong suporta. Paki-like lamang po ang video na ito, pakipindot na rin ang subscribe at notification bell para maging updated ka sa Alam nyo ba na mayroon talagang secret society sa buong mundo? Yes mga katropa, top 5 secret society ito sa buong mundo. Number 1, Bilderberg. Ang unang pulong ng Bilderberg ay naganap ito noong 1954. Ginanap ito sa Hotel de Bilderberg sa Netherlands, kung saan pinangalanan ang samahan at pinagtibay ni Prince Bernhard ng Netherlands. Ito ay isang pagtitipon ng mga makapangyarihang politiko mula sa Hilagang Amerika at Europa, habang hindi pa mahigpit ang lihim ng lipunan tulad ng Illuminati at Freemason. Dumalo sa meeting ang mga high-profile na mga tao tulad ni Bill Clinton, Angela Merkel, Tony Blair at Henry Kissinger. Number 4, Skull and Bones. Ang Skull and Bones ay isang lihim ng lipon na itinatag ito sa Yale University sa New Haven, Connecticut noong 1832. Ang founder naman ito ay si President William Huntington Russell, na binigyan ng inspirasyon ng isang lipunan ng okulto na binisita niya sa Alemanya ng kanyang kapwa tagapagtatag ay si Alfonso Taft. Hinarap na kalihim ng lipunan ng digmaan sa ilalim ni Pangulong Grant at ama ng si William Howard Taft, na maging kasapi din sa Skull and Bones. Ang kanilang listahan ng bondsman ay kasama ang maraming mga pangulo sa iba't ibang panig ng mundo. Number 3, Illuminati. Ang Illuminati ay pangatlo sa pinakamakapangyarihan na society sa buong planeta. Ang founder nito ay si Adam Weishaupt sa Bavaria noong Mayo 1, 1976, na humamak sa kapangyarihan ng konserbatibong simbahang Katoliko. Ang founder nito ay nakakuha ng mga ideya na ipinahayag mula sa Jesuita. Siya ay dating miyembro ng 7 Sagis. Ano nga ba ang 7 Sagis? Ang 7 Sagis ay nakilala ito noong 620 BC. Ay ang pinamagat na ibinigay sa tradisyon ng Greece sa 7 matatandang sinaon ng Greece na lalaki na pilosopo at estadista at nagbibigay ng batas. Ang 7 Sagis ay kilala sa kanilang praktikal na karunungan ng piti at hindi malilimutang dikta. Inaangkin ng 7 na matatanda na nagtungo sa Greece at ipinakilala sa mas advanced na pag-iisip at itinakda ang pagtatapos ng giyera. Nakilala sila bilang 7 Sagis o 7 Sages ng Greece ng kasaysayan ng bansa. Ang 7 Sagis na ito ay sina Pittacus, Cleobulus, Chilon, Thales, Solon, Bias at Priander. Ano nga ba ang
kakayahan ng 7 sagis na ito? Number 1, si Pitactus. Si Pitactus ay pinamahalaan ang Lisbos kasama ang Marcellus. Sinubukan niyang bawasan ang kapangyarihan ng Maharlika. Ang Lesbos ay isang Greek island. Ito ay makikita sa Northern Aegean Sea of coast of Turkey. Number 2, Cleobulus. Ang pinakamahusay na pinuno. Nagpamahalaan siya bilang malupit na lindos sa isla ng Rhodes sa Greece din ito. Mga 600 BC. Number 3, si Chilon. Si Chilon ay isang politiko ng Spartan mula noong ika-6 na siglo pa lamang. Sa kanya ang militarisasyon ng lipunang Spartan. Number 4, Thales. Si Thales ay unang kilalang pilosopo at matematisyan. At ang payo niya ay katiyakan sa harapan ng oratse sa Apollo ng Delphi. At ika-5 ay si Solon. Si Solon naman ay isang tanyag na mambabatas at reformador na nagbabalangkas ng mga batas na humubog sa demokrasyon. Number 6, Bias. Si Bias ay isang mambabatas at politiko. Ito ay napakalupit na mambabatas sa kanilang lugar at kilala bilang napakahusay na politiko. At ang panghuli ay si Periander. Si Periander naman ay isang malupit ng Korinto noong ika-7 siglo. Sa panahon ng kanyang pamamahala, alam ng taga-Korinto ang isang ginintoang panahon na walang uliran, katatagan. Kilala siya bilang mabuti sa lahat ng mga bagay. At ito na nga ang sinalihan ng ating pambansang kamao, Idol Manny Pacquiao, the Freemasons, upang alawa sa pinakmalaking secret society sa buong mundo. Ang Freemason ay kumalat ng malaki sa kasaysayan ng Amerika. Ang totoo, 13 sa mga kalalakihan sa 39 na lumagda sa konstitusyon ng Estados Unidos ay mga Freemason. Ang mga itinaguyod ng ama tulad nila George Washington, James Monroe, Benjamin Franklin, John Hancock, at Paul Revere ay pawang binilang ang kanilang sarili bilang mga kasapi ng Freemason. At ang Freemason ay naitatag ito noong 1717 na nabuo sa England at mabilis na kumalat sa buong Europa at kolonya ng Amerika. At number 1, the Knights Templar. Ang Knights Templar naman ay isang mga mandirigma na nakatuon sa pagprotekta sa mga Kristiyano manlalakbay sa banal na lupa sa panahon ng mga krusada. Kaayusan ng militar ay itinatag ito noong 1139. Naging isa sila sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa Europa. Ang kanilang impluwensya ay lumaki at lumakas pa ito nang nagpamalas si Pope Innocent II ng papalbol na magbuklod sa kanila nang magpahiram sila ng pera sa mga hari. Ang kanilang samahan ay nananatili pa ito hanggang sa ngayon. Well, babalikan natin itong mga sabi-sabi na ang mga sinalihan daw ni Idol Manny Pacquiao ay kasama daw ito sa Illuminati. At ang sagot ko naman dito ay big no. Magkaiba po ang kanyang sinalihan mga katropa kaysa Illuminati. Dahil kung ang Illuminati ay pinipigilan ka na
mapanatili sa iyong relihiyon, well, malaki itong kaibahan sa ating idol dahil sumusuporta sila sa bawat relihiyon ng kanilang miyembro. At ang Illuminati naman ay malaki talagang pagkakaiba. Ang grupong Illuminati ay matapos mong maintindihan ang rules and regulation ay otomatiko ka nang makakatanggap ng pera mula sa kanilang samahan. At bilalagyan ka rin nila ng chip sa iyong kamay, siyempre bilang isa itong tracking device na kahit saan ka pa magtago sa buong universe ay makikita ka talaga nila dahil monitor ka nila. At kapag nagkumpirma ka na ay otomatiko ka nang makakatanggap ng 666,000 US dollar o katumba sa atin ng 32 to 34 million. Kaya ito sinadyang 666 ay ang kanilang simbolo ay 666. At base sa mga sabi-sabi na kapag membro ka na ng Illuminati ay makakaroon ka na ng kakaibang kapangyarihan tulad ng paggagamot ng HIV, cancer at iba pa, at maging visa o free visa sa anumang bansa. Alam mo ba na ang Illuminati ay sila daw ang nagkukontrol sa takbo ng pag-ikot ng ating mundo. At kung ramdam nila na medyo mabigat na o bumabagal na ang pag-ikot ng mundo, ay hahanap sila ng paraan kung paano ito mapanatiling normal. Well, sabihin na natin na ang mundo ay umiikot sa kanila at sila ang nagkokontrol nito. At maaari nila itong pasabugin ng anumang oras. Kapag nagsama-sama naman ang limang ito ay maaring ito na nga ang ikatatapos ng mundo. Kaya naman kung mayroong isa na ayaw pumayag ay wala talagang magaganap. Mga katropa, lalong-lalo na sa Illuminati ay handa silang harapin anuman ang mangyari sa mundo. Dahil wala naman silang kinikilalang Diyos at ang akala nila ay sa panahon na mawala ang mundo ay nandoon pa rin sila masaya kasama ang kanilang Panginoon na si Lucifer. Well, hindi naman talaga ang main topic natin ngayon ay ang Illuminati. Dahil ang ating main topic ay patungkol ito sa ating idol na si Manny Pacquiao. Mga katropa, may napapansin ka ba na ang nilalaman ng ating topic ngayon ay patungkol ito sa pampolitiko, batas, advanced na pag-iisip o karunungan o mabuting pamamaraan para maitaguyod ang kabutihan ng isang bansa. Sa aking pagkaintindi, itong si Idol Manny Pacquiao ay tatakbo ito bilang Pangulo ng Pilipinas o kaya Vice Presidente o kaya naman may supuportaan siyang isang politiko. At ito na nga ang simula ng ating pagbabago sa ating bansa. Aangat tayo, mga katropa. Ito ay nahulaan na dati ng isang future traveler o isang traveler na foreigner na sinasabi niya noon na aangat ang Pilipinas sa taong 2030. Well, babasihan natin ang kalkulasyon ng termino ng isang presidente. Hindi ba't ito ay may 6 na taon? Kung magkakaroon man ng halalan sa 2022, ay maaaring umangat ang Pilipinas sa 2028 to 2030. At ito ay ipinagpauna na nga ng isang traveler na si Noah.
at ito ang kanyang sariling calculation. Naaangat tayo sa taong 2030. Dahil kung pababayaan natin ang mga tao na pumiling muli, ay maaari tayong muling magkamali. Hindi man natin sinasabi na kurakot ang ating Pangulo ngayon, pero hindi natin alam ang susunod na uupo. Mga katropa, sana po ay maintindihan natin na wala talagang magiging korupsyon kapag team na ni Manny Pacquiao ang uupo sa Malacanang. Wala talagang korupsyon tulad ng ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Dahil unang-una, ang primason ay hindi ito kurakot. Sa makatwid nga, sa bansang Amerika, $2 million ang kanilang idinudunit sa mga taong nangangailangan doon every day. Yes mga katropa, kada araw po yon. At dito naman sa Pilipinas, kung pababasihan natin ang performance ng ating pambansang kamao, ay 20 to 30% ng kanyang income ay ibinigay niya sa mga taong nangangailangan dito. At maging ang kanyang sweldo ay wala nang natitira pa dahil inuna niyang ipamigay sa mas mga nangangailangan. At kung lumipas man ang maraming panahon, ang pagpasok ng ating pambansang kamao sa primason ay sana hindi natin malilimutan. Dumaan man ang maraming kataunan dahil ang kanyang ginawa ngayon ay hindi para sa kanya, kundi para sa Republika ng Pilipinas. Sa atin tulad ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at si Andres Bonifacio at maging si Manuel Quezon na mga kasapi ng mga primason, ay wala silang hinangad kung hindi ang kapayapaan ng ating bansa, ang kapayapaan ng bawat tao. At kung dumating man ang panahon na iyon, ay sana maituturi nating bayani ang ating pambansang kamao. Well mga katropa, kung mayroon ka pang idagdag sa kwentong ito, ay maaari mo itong i-comment sa ibaba. At hinihingi ko rin naman ang iyong suporta na i-subscribe ang aking munting channel at notification bell para maging updated ka sa aking susunod na video. At kung mayroon ka pang gustong gawa ng topic, ay maaari mo rin itong i-comment sa ibaba at sisikapin na gawa natin ito ng content. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga katropa.